Kumusta mga kasaliksik? Maraming misteryo sa ating mundo ang tila nananatiling tago sa ilalim ng makapal na belo ng kalikasan. Mula sa hindi inaasahang pagtuklas ng isang higanting python sa Queensland, Australia na nagpatigil sa mga park ranger sa kanilang landas hanggang sa malahalimaw na piranha ng Amazon River na kinatatakutan ng marami. Sasamahan ko kayo sa isang paglalakbay upang tuklasin ang 10 pinakakamangha-mangha na nilalang sa mundo. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Number 10, Higanteng Python. Ang scrub python ng Queensland ay isang napakalaking ahas na madalas matagpuan sa mga rainforest ng Australia. Sa isang di inaasahang pangyayari, mga park ranger sa Queensland Rainforest Nature Park ang nakakita ng isa sa mga ahas na ito habang sila'y nagmamaneho. Sa una, inakala nilang isang malaking sanga lamang ng puno ang nakahandusay sa daan. Ngunit nang lumapit sila, natuklasan nilang isa pala itong scrub python na may sukat na humigit kumulang 16 na talampakan. Ang laki nito ay kamangha-mangha, ngunit higit na nakakabahala ang kakayahan nitong magtago sa mga damo at sanga na nagpapakita ng likas na talino nito sa pangangaso at pag-iwas sa panganib. Bagamat hindi makamandag ang scrub python, ginagamit nito ang napakalakas nitong katawan upang balutin at sakalin ng mga biktima na madalas ay mga malalaking hayop tulad ng mga ibon o mamal. Sa kabila ng kanilang laki at lakas, karaniwan silang tahimik at hindi agresibo sa tao. Ngunit ang biglang paglitaw ng isang higanting ahas sa gitna ng kagubatan ay sapat na upang magdulot ng takot kahit sa mga bihasa sa wildlife. Ang pangyayaring ito ay paalala na ang kalikasan ng Australia ay puno ng mga nakakabilib at nakakakilabot na hayop na dapat irespeto at iwasang gambalain. Number 9, Jaguar ng Amazon. Ang jaguar ng Amazon ay isa sa mga pinakakamangha-manghang mandaragit sa mundo na kilala sa kakaibang kombinasyon ng lakas, liksi at katalinuhan. Ito ang nag-iisang malaking pusa na matatagpuan sa parehong North at South America at itinuturing na pangatlong third pinakamalaking big cat sa mundo pagkatapos ng leon at tigre. Ang jaguar ay isang bihasang solitaryong mangangaso na madalas umaatake ng mag-isa at may natatanging kakayahan sa pangangaso sa lupa at sa tubig. Sa katunayan, sila ay bihasang lumangoy, kaya't hindi nakakagulat na kaya nilang manghuli ng mga isda at maging mga kaiman na mga mas malalaking hayop sa kanilang kapaligiran. Bukod sa kanilang natatanging kakayahan sa pangangaso, ang mga jaguar ay may napakalakas na panga na kayang durugin ang bungo ng kanilang biktima. Ang kanilang katawan ay makisig at matigas na nagagamit nila upang makagalaw ng mabilis at walang ingay sa masisikip na bahagi ng gubat. Para sa mga lokal at mga turista, ang makakita ng jaguar ay isang bihirang pagkakataon, ngunit tiyak na nagdadala ng kaba dahil sa taglay nitong bilis at lakas. Ang jaguar ay nananatiling simbolo ng kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan sa Amazon. At isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang pagpapanatili ng balanse sa ekosistema ng rehiyong ito. Number 8, Golden Poison Dart Frog. Ang Golden Poison Dart Frog na matatagpuan sa Colombian Amazon ay isa sa pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Kahit na ito ay maliit at mukhang hindi nakakatakot, ang balat ng palaka na ito ay may taglay na makapangyarihang lason na kilala bilang batrachotoxin na kayang pumatay ng isang tao sa maliit na dami lamang. Sa kabila ng laki nitong karaniwang 3 hanggang 5 cm, ito ang isa sa pinakanakamamatay na nilalang sa kalikasan. Ang lason sa balat nito ay ginagamit ng mga katutubong tribo para sa kanilang mga blow dart. Kaya naman nakuha ng hayop na ito ang pangalan nitong Poison Dart Frog. Ang matingkad na dilaw na kulay nito ay nagsisilbing babala sa mga predator na sinasabing huwag akong lapitan. Bagamat ang palakang ito ay bihirang umatake sa tao, ang simpleng paghawak dito ay maaaring magdala ng panganib dahil sa lason na taglay ng balat nito. Ang Golden Poison Dart Frog ay isang halimbawa ng kung paano nagbibigay ang kalikasan ng mga hayop ng hindi lamang pangangalaga para sa kanilang sarili, kundi pati na rin ng babala sa iba sa pamamagitan ng kanilang mga likas na katangian. Isa itong kamangha-manghang paalala ng likas na kapangyarihan ng kalikasan
at kung paano ito dapat irespeto. Number 7. Black Caiman. Ang Black Caiman ay ang pinakamalaking predator sa Amazon River at isa sa pinakanakakatakot na nilalang sa kagubatan. Ang maitim nitong balat ay nagbibigay ng perpektong kakayahan upang magtago sa maulap at malabong tubig ng Amazon. Kaya't napakahirap itong makita hanggat hindi na ito umaatake. Ang mga Black Caiman ay madalas maghintay ng tahimik sa gilid ng tubig, handang salakayin ang anumang biktimang dumaan malapit. Ang paraan ng kanilang panghuhuli ay brutal. Sinasakal at hinihila nila ang kanilang mga biktima sa ilalim ng tubig upang malunod bago ito kainin. Maaari nilang gawing biktima ang kahit ano, mula sa maliliit na isda hanggang sa malalaking mamal at kahit na ibang predator. Bukod sa laki at lakas nito, ang kanilang pagiging stealthy at matiyaga ay ginagawa silang isa sa pinakamapanganib na hayop sa rehiyon. Ang Black Caiman ay nagpapaalala na ang Amazon ay hindi lamang tahanan ng magaganda at kakaibang hayop, kundi pati ng mga predator na tunay na hahangaan mo dahil sa kanilang kamanghamanghang survival skills. Number 6. Kangaroo Fish. Ang kangaroo fish, kilala rin bilang vampire fish, ay isang maliit ngunit kilabot na nilalang na matatagpuan sa Amazon River. Bagamat ang laki nito ay karaniwang 3 hanggang 6 na sentimetro lamang. Ang reputasyon nito ay malaki sa larangan ng kagimbal-gimbal. Kilala ang kangaroo sa pagiging parasitiko na pumapasok sa mga gills ng ibang isda upang sumipsip ng dugo. Gayunpaman, mas kilala ito sa alamat na sinasabing kaya nitong pumasok sa urethra ng tao habang sila'y umiihi sa ilog. Bagamat ang kwentong ito ay bihirang mangyari at madalas na pinabulaanan ng mga siyentipiko, ang takot na dulot ng alamat na ito ay nananatili sa isipan ng marami. Ang tunay na panganib ng kangaroo ay nasa kakayahan nitong magdulot ng pinsala sa mga host nito, lalo na sa ibang isda. Ang parasitikong estilo ng pamumuhay nito ay hindi lamang nakakagimbal, kundi isang paalala rin ng kung gaano kaepektibo ang kalikasan sa paghubog ng mga hayop para sa kanilang kaligtasan. Para sa mga naglalakbay sa Amazon River, ito ay isang babala na kahit ang pinakamaliit na hayop sa rehiyon ay maaaring magdala ng panganib kung hindi mag-iingat. Number 5. Green Anaconda. Ang Green Anaconda ay isa sa pinakamalalaking ahas sa mundo, parehong sa haba at bigat. Ang mga adult anaconda ay maaaring lumaki ng mahigit 23, talampakan at tumimbang ng hanggang 600 libra. Sa kabila ng laki nito, bihira itong umatake sa tao, ngunit ang laki at lakas nito ay sapat upang magdulot ng takot. Ang Green Anaconda ay isang apex predator na walang natural na kalaban sa kanyang teritoryo, kaya't malaya itong manghuli ng iba't ibang hayop tulad ng mga isda, mamal, at maging mga kapwa reptilya. Ang paraan ng panghuli nito ay talagang kahanga-hanga. Kayang ibalot ng ahas na ito ang sarili nito sa biktima upang pisilin ito ng napakalakas hanggang sa mawalan ng malay o mamatay. Ang kanilang mga panga ay maaaring mag-dislocate. Kaya nilang lunukin ang biktima ng buo kahit gaano pa ito kalaki. Ang Green Anaconda ay hindi lamang isang simbolo ng lakas at kagalingan sa panghuhuli. Ito rin ay paalala na ang kalikasan ay may mga nilalang nakahanga-hanga sa kanilang kakayahang umangkop at mabuhay sa kanilang mundo. Number 4. Reticulated Python. Ang reticulated python ay isa sa pinakamalalaking ahas sa mundo at kilala sa kanilang kahanga-hangang haba at lakas. Noong 2011, isang reticulated python ang natagpuan sa Kansas City, USA, na umabot sa haba ng 25 talampakan at may bigat na 158 kilo. Ang ahas na ito, na pinangalanang Medusa, ay nakilala bilang pinakamahabang ahas na nakalista sa pagkabihag. Ang Medusa ay hindi lamang kilala sa laki nito, kundi pati na rin sa malakas na gana sa pagkain. Nakakakain ito ng malalaking hayop tulad ng kuneho, usa at baboy, na maaaring umabot ng 40 libra sa isang kainan. Ang reticulated python ay bihasa rin sa paglangoy, na nagpapahintulot sa kanila na tumira sa mga maliliit na isla at kumalat sa iba't ibang lugar.
Bagamat hindi ito makamandag, ang lakas nitong bumalot sa biktima upang ito'y masuffocate ay nagpapakita ng galing nito bilang predator. Sa mga kagubatan at kapatagan ng Southeast Asia, ang mga reticulated python ay nagpapaalala sa atin na kahit ang mga hayop na hindi makamandag ay maaaring maging mapanganib dahil sa kanilang laki, lakas at likas na abilidad. Number 3, Amazon River Dolphin. Ang Amazon River Dolphin, o mas kilala bilang pink dolphin, ay isa sa mga kakaibang hayop na makikita sa freshwater systems ng Amazon River. Ang malapink nitong kulay ay kaakit-akit at kakaiba kumpara sa mga oceanic dolphin na siyang nagbibigay sa kanila ng natatanging presensya sa kalikasan. Lumalaki ang mga adult Amazon River dolphins hanggang sa haba ng 2.5 metro, kaya naman kapansin-pansin ang laki nito sa kanilang natural na tirahan. Sa kabila ng kanilang kagandahan, sila ay nahaharap sa maraming banta tulad ng polusyon at pagkasira ng kanilang natural na tahanan dahil sa urbanisasyon. Wala silang natural na predator, ngunit ang mga aktibidad ng tao tulad ng pangangaso at deforestation ang nagdudulot ng malaking panganib sa kanilang populasyon. Ang kanilang kakayahang mabuhay sa matubig na kagubatan ng Amazon ay simbolo ng kung gaano kasalimuot at kamisteryoso ang biodiversity ng lugar na ito. Ang patuloy na pagbibigay pansin sa kanilang konserbasyon ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang presensya sa kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Number 2, Spectacled Bear. Ang Spectacled Bear, na kilala rin bilang Andean Bear, ay ang nag-iisang uri ng oso na matatagpuan sa South America. Sa kabila ng kanilang malaki at maamong hitsura, sila ay bihirang makita dahil sa kanilang likas na pagiging mailap. Ang mga oso na ito ay omnivorous, na nangangahulugang kumakain sila ng prutas, insekto, at maliliit na hayop na nagiging dahilan upang magkaroon sila ng mahalagang papel sa ekosistema ng Amazon. Subalit, ang kanilang interaksyon sa tao, lalo na sa mga magsasaka, ay nagdulot ng negatibong reputasyon sa kanila. Madalas silang itinuturing na banta sa mga alagang hayop na naging dahilan upang sila'y huntingin. Ngayon, ang Spectacled Bear ay itinuturing na vulnerable dahil sa patuloy na pagkawala ng kanilang tirahan at ilegal na panghuhuli. Sa kasalukuyan, mas pinaigting ang konserbasyon para sa kanila upang mapanatili ang kanilang bilang at maprotektahan ang kanilang natural na tahanan. Ang Spectacled Bear ay hindi lamang simbolo ng biodiversity ng Amazon, kundi paalala rin kung paano ang mga aksyon ng tao ay maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga hayop sa kanilang likas na tirahan. Number 1, Red-Bellied Piranha. Ang Red-Bellied Piranha ay isa sa mga pinakakilalang isda sa Amazon River dahil sa kanilang reputasyon bilang mga agresibong predator. Sa popular na media, madalas silang inilalarawan bilang mga hayop na walang habas kung umatake. Ngunit ang kanilang tunay na gawi ay mas komplikado. Sila ay omnivorous, na nangangahulugang hindi lamang laman ng hayop ang kanilang kinakain, kundi pati na rin ang mga halaman. Mas madalas pa nga silang kumakain ng patay o namamatay ng hayop, na nagiging dahilan upang maging bahagi sila ng natural na clean-up crew ng ekosistema. Bagamat bihirang umaatake ang red-bellied piranha sa mga malalaking hayop o tao, ang kanilang matatalas na ngipin at kakayahang manghuli ng sabay-sabay bilang grupo ay nananatiling isang bagay na dapat katakutan. Ang kanilang papel bilang scavenger ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalinisan at balanse sa ilog. Ngunit, para sa mga nagbabakasakali sa Amazon, laging magandang ideya ang manatiling maingat at iwasang gambalain ang kanilang natural na habitat. Ang red-bellied piranha ay isang magandang halimbawa kung paano ang mga hayop, kahit may negatibong reputasyon, ay may mahalagang tungkulin sa kalikasan.